Let's talk about outfit check. How to look good every day. Number one, let's talk about the internal clothing. When was the last time you show your love with action? Ito daw kasi ang unang dapat nating isinusuot. Put on kindness. Sinave tayo ni God, hindi dahil mabait ka. Kung save ka na, dapat you show kindness. Kasi nakaranas ka ng bait ng Diyos. Pakita mo yung kabaitan mo kahit hindi masyadong mabait sa'yo yung ka-office mate mo. Pag humble ka, ang una mong iniisip, yung kapakanan mo na ng iba. Sa mundong puno ng maraming gustong magmalaki, ang i-desire mo, maging mapagpakumbaba by thinking of others first. Pag sinabi mong gentleness, hindi ito isang kahinaan. Actually, gentleness is power under control. Hindi ka sasabay sa ano lang yung pinupush sa'yo ng mundo. You have to wear patience. Hindi ba pwede magagalitin ka? Ano, mumurahin mo na lang sila araw-araw? Hindi pwede yun. Hindi ka naman binayaran ng kumpanya para murahin sila unless yun yung work mo. Pero hindi naman di ba? So pagdating sa external clothing, put on forbearance. O yung tinatawag natin na pagbe-bear with one another. Totoo lang, sa inis mo sa ibang tao, pwede mo namang masampal But you have to hold up. Lahat ba kailangan manakit ka? Dapat, meron kang room for mistake. Kasi tao lang din ako, hindi ko mapapromise na hindi na ako magkakamali. Matuto kang magpatawad. Pag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang makukulong sa puso mo ng bitterness. Hindi yung taong yun. Yung taong yun ang laya-laya. Ikaw na hindi nagpapatawad, ikaw yung kulong. Cover all clothing. Put on love, which binds them all together in perfect unity. Kung ang pagmamahal na nanatili at nagro-rule sa atin, lahat yan. Kaya mo magpatawad, kaya mo maglagay ng room for mistake, kaya mo mag-forgive, kaya mo maging gentle. May harmony and beauty na yan sa'yo, nag-glow up ka na. You know why? Kasi indication yan ng spiritual maturity. Alam mo kapatid, pag walang pagmamahal, mahihirapan ka. Hindi ka forgiving pag wala kang pagmamahal. Kapag wala kang pagmamahal, you're not gonna see na hindi ka nagkakamali. Kaya iisipin mo, hindi, lagi akong tama. Ikaw lagi kang mali. Kasi walang pagmamahal Pag wala kang pagmamahal, hindi mo makikita na ang iba may galing din. To do this, wear this, look good, feel good. Okay po, sa oras na ito, naniniwala ako, God prepared our hearts. Sino dito, masaya kang sumasamba sa Panginoon, no? Importante yung heart natin whenever we worship the Lord. Kasi minsan kahit gaano kaganda yung kanta, pag yung puso mo hindi ready, hindi masaya in worshiping the Lord, parang baliwala. It's like a noise daw sa Panginoon. Kaya importante yung heart natin. And prepare na yan ni Lord. Bakit ba si Lord piniprepare yung heart natin? Kasi yung heart mo yung sasalo ng word ni God ngayong gabi. Yung heart natin ang magiging sisidlan ng word ng Panginoon. Yung word ni God, yung seed, at walang problema sa seed. Okay? Maayos ang seed, perfect ang seed, pero minsan nagkakaroon ng problema sa sasalo nito. Kaya, kamustahin mo muna yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, at kamustahin mo siya, sabihin mo sa kanya, kamusta puso mo? Yan. Yan yung mga tanong. Baka maiyak yung katabi mo, okay? Pwede nyo itanong yan sa ating live ngayon. Type nyo nga dyan, kamusta puso mo? Baka may sumagot dyan. Eto, namimiss ka. Ay, hala. Baka iba yung mabuo, okay? But I wanna welcome everyone sa ating pong final topic sa ating pong series na Glow Up. Let the change begin and the glory of God be seen. Alam niyo po, for the past 2 weeks, we've been talking about glowing up inside and out. Diba? Naunawaan natin na ang pinakamagandang glow up ay hindi yung nakikita mo lang sa physical, kundi dapat it comes from within, tapos from outside, okay? From without. Alright? Yun na yung nangyayari sa atin. At pag sinabi natin yung word na glow up, madalas ginagamit yan, diba? Ng mga Gen Z, millennials,
Ito ay term na ginagamit natin sa social media para i-describe natin yung positive, no? Magandang transformation. Especially in terms of appearance, in terms of confidence, or sabihin natin na overall lifestyle natin. First week, we talk about paano ba tayo mag-shine. At tinapik natin doon, this is your ang tawag ito, time to shine era. Okay? Ito na yung time mo para mag-shine. Okay? Kaya wag kang, sabi nga, merong post si Bishop. Nakita niyo ba yung post ni Bishop? By the way, happy birthday, Bishop, no? May post si Bishop nung nakaraan na I can't help but to share. Kasi totoo, ito yung kailangan maintindihan ng mga tao ngayon. Sabi niya, never apologize for the fuel inside you. Let it burn. Your passion is exactly what the world needs. So first week, no, pinag-usapan natin na ito pala yung time to shine era mo, o ito yung shine moment mo, shining moment mo. Kaya huwag kang mahihiya. Ihayaan mo na mag-shine ka. Malay mo, ito yung year mo. Okay, kung hindi man naging okay yung mga last years natin, ito ay binibigay sa atin ng Panginoon para malaman mo na this could be your year. This could be your year of pag-shine. Ito yung year mo na kung saan mas titindihan pa ng Panginoon ang pagpapakilala niya sa'yo. So that's the first week. And then second week, we talk about what? We talk about kung paano ba tayo, ano ba pinakamagandang skincare? Ayan, pinag-usapan natin yon. Pinakamagandang skincare pala is purity. Now, we talk about the beauty of purity. We talk about it. And pinag-usapan natin na kahit na minsan makalimutan mo ang pinakamahal mong serum sa mukha. Pag may purity kang pinupursue, mag-glow ka pa rin. So tonight, hindi tatapusin ng Panginoon to nang wala lang. Ngayong gabing ito, hahayaan ng Panginoon na mag-glow up ka pa at yung katabi mo from inside and out. And God will make it intentional for us tonight. In terms of how we look. Yan, siguro yung katabi mo, mukhang look good naman siya today, di ba? In-effort niya yan, okay? So, batiin mo naman yung effort niya. Okay, so sa kanya, ganda ng jacket mo, kung naka-jacket siya, ganda ng t-shirt mo, right? But, to be honest, no, lahat tayo, everyday, halos everyday, lalo na mga young pro, halos everyday, ang pinakagusto talaga natin, I hope ito yung pinakagusto natin, before ka lumabas ng bahay at magtrabaho, you look good naman. Tama ba? Alam mo ako, naaalala ko, dati sa office, kapag dumarating yung time na hindi ko maiiwasan or hindi ko itatanggi, may mga moment na pagdating ng after lunch, inaantok ka, o kaya parang pagod ka na, tapos parang gusto mo lang mag-rest. Alam mo, ginagawa ko, pumupunta ako ng CR, mag-aayos talaga ako. Well, kasama pa yung fact na may i-interviewin pa ako after lunch. But, totoo, nag-aayos ako na parang kunwari ay morning ulit. Para yung energy. Kasi iba yung energy mo once you know that you look good eh. So ngayon, I'm gonna make it kind of different. Kasi I'm gonna ask some people ngayon. On the spot to Okay. Ang sasagutin nyo lang ay ito. How to look good every day. Yan. Sino mag-volunteer? Wala ba? Sige na nga, magtatanong na nga ako. Ay, magpunta muna tayo sa mga dancer, bahista, gano'n. Brad, how to look good every day? Take a bath every day. Tama! Maligo ka kasi ikaw. Mag-devotion. Napaka-angas. Napaka-Christian ng sagot Gusto ko yun. Mag-take a bath, mag-devotion. Dito tayo sa mga, alam mo na, maaangas ang galawan. Kagaya ni Matt. Matt, anong ma-advise mo? How to look good every day? Wala ka ma-advise? Hindi, simple lang. Mag-sombrero, ganun. Mag-jacket ng ganito. Maglinis ng katawan. Maglinis ng katawan. Tama yun. Sa isang estudyante na kagaya ng isang Rinalyn at saka Rinky. Okay. By the way, magkapatid ng dalawa. How to look? Kayo ba? Nagsisitahan ba kayo? Ate, ang pangat ng suot mo. Ganun. May nga ganun. Okay, Rinky, apaka-OA ng suot mo ngayon. Ganun, diba? How to look good every day? Mag-pray. Ay, grabe yung yung mga sagutan nila. Very Christian. Posture, mother. Ay, posture. Kailangan ba nakaganyan ka lagi? Joke ka. Dito tayo sa newlywed nga pala. Ano tayo dyan, So,
How to look good every day since lagi kayo magkasama sa bahay? Sa akin, basic lang, toothbrush every day. Tama. Kahit walang ligo, basta toothbrush. Maging confident. Ay, wear your confidence. Tama. Minsan, kahit hindi mahal yung damit mo, pag confident ka, you look good. Okay. Dito tayo sa mga nakikita, yung mga nabalita, mga ganon. Oo, yung mga madalas nasa camera. Ay, by the way, baka hindi nyo alam. Baka maging may-ari na ng PTV4 po. Hindi, joke lang. Direct Elaine, how to look good every day, lalo na kung makikita kami sa camera sa PTV4. Damihan ba yung blush on? Ganon. Ako kasi Ayan. drink water, tapos naliligo, tapos nagpupulbos. Yun lang na. Pupulbos. Yun yung kulang nung iba. Kasi naligo lang, hindi nagpulbos. Sa mga nakakaranas ng work from home, na parang hindi na lang tayo maliligo kasi work from home naman. How to look good every day. Ay, ito, hindi niya kakayanin, hindi maligo. Direct girly, how to look good every day. Samahan ng earrings mo. Nagpapabango ako. Kahit nasa bahay lang. Ganun. Ay! Uy, tama yun. Pag you smell good, you feel like you look good eh. Sa inyong dalawa, work from home ba kayo? Ay, hindi. Everyday travel? Ikaw, okay. Ayun, nagmumotor ka, di ba? Paano pag magmumotor, syempre malalanghap mo ang ganda ng Pilipinas. How to look good every day? Basta smile lang po. Ay, kunin mo sa smile. Oh, wag kang maligo, wag kang joke lang. Basta mag-smile. Dito tayo sa mga kumakanta. Siyempre nakikita natin to sa, dyan sa stage. Miss Eliza. Ayan. Ito, nag-host din to eh. So, kailangan pag-host ka, maayos ang posturahan, ganyan. How to look good every day. Wear your best outfit, best on the occasion, and also be confident and most especially, think positive. Kasi pag malungkot. Wear best outfit, wear your smile, be confident. Tama. Think positive pala. Dami nun ah. Pwede nyo na po yun ilista. Ikaw, madam. Madam trainer. Ito, nagtitrain. Siyempre, haharap ka na sa tao. Hindi mo pwedeng haharap ka sa tao, magtitrain ka, tapos wala lang ang suotan mo na. How to look good every day, Ma'am Angelica? Sabi niya na, confident. Ay, confidence. Oh. Ah, tama. Kasi aaralin ng confidence. Oh. Ito, nasa sales to. Oh, sinasabi ko sa inyo, bumibenta to. Angelica. Okay. Angel. How to look good every day? Ayun po, confident and smile. Smile lang. Daanin mo lang talaga sa ngiti. Ito din isa tong nasa sales. Kala mo, nasa gilid ka, hindi kita tatanungin ha. Sir Louie. Total, matagal ka na sa sales. Ilang taong ka na sa sales? Lagpas na rin ng 7 years, parang ganun. Sa lahat po ng mga company na naghahanap, 7 years and up, sales, Louie, Mabutinis din eh. How to look good every day to impress your client? Sa client. Siyempre, kailangan. Yun nga kanina, wear your smile daw every day kasi yan daw yung cheapest and na accessory. Yung smile, siyempre, yung confidence, tapos yung the way you dress, kailangan intentionally kung ano yung, saan ka pupunta, kailangan intentionally wear your perfect dress up. Parang gano'n. So, yun lang po. Yan na-close up mo ba? O last na to. Dito tayo. Ito work from home. Work from home ka rin? Hindi. Ito muna work from home. Naliligo pa ba araw-araw pag work from home? Yun totoo, Rika. Minsan. At least, di ba? Gusto ko yung minsan lang. Okay. Pero bilang asawa ng isang Kenneth Von Ladera, how to look good every day sa harapan ng pagmumukha ni Kenneth? Take care of your body and health kasi pag hindi mo kinalagaan yung health mo tapos si Kenneth yung asawa mo. Magagalit siya. Tama. Singer. Kanina lang, sinenerate tayo. Nagsiserenade ka din. Nagkakanta to sa mga events, just in case you don't know, no? Pag kumakanta na sa mga events, aside sa iyong boses, syempre, pangbala mo na yon.
how do you feel, ano yung mga ginagawa mo para you know that you look good, na hindi ka ang tawag ito, mababaling yung isipan mo sa pananamit mo kasi, ay, baka sabihin nila, awkward ako ngayon or something, ganun. Ano lang po, two things. 8 to 9 hours sleep. Tsaka coffee every day. Ayan, mga young pro talaga ang kausap natin ngayon. Siyempre, huli na to. Oh. Kung may pag-uusapan na about how to look good every day, hindi siya yun. Parang naging comedy bar na to. Okay. Te ay, miss ay. Magandang ay. Dahil madalas mo kami ina-eye talks. I-eye talks mo kami ngayon. How? Ay. May tanong muna ako, paano maka-take ng 8 to 9 hours na sleep kung madalas ka magkape? Agahan mo kape, mga lunchtime ka magkape para sige, ganun na. Ano ang ginagawa mo to look good every day, yes? Wala. Walk up like this lang. Go! Maging malinis lang. Tsaka mabango. Ayan. Maging malinis, mabango, matulog, magkape. Ano ba? Wear your smile. Be confident. Alam mo, lahat naman talaga yon ay tama. Kasi kung hindi naman natin gagawin yan, we don't gonna look good. We're not gonna look good, no? But, thank you for your participation. Pwede rin ba nating palakpakan ng bawat isa? Sinabi ko talaga gagawin ko yun. Nakasulat po yun talaga dito. Okay. Isa kasi yan sa pinaka-importanting ginagawa ng tao. Sayang din natin tinatanong si Madam Course, but it's okay. No? Isa yan sa pinaka-big deal eh. Lalo na pag young pro ka. Kailangan ba, Pastora, mamahalin ang damit ko so that I'm gonna look good? Alam mo yun, kailangan ba ganito yung damit para I'm gonna look good? Sino dito dumating ka pa sa point na pumunta ka ng YouTube or any other platform para tignan ano yung mga tamang color combination sa damit? Yung mga ganun, di ba? Paano ko dapat i-wear yung t-shirt with the fitted na pants, yung mga ganon. Kasi nagmamatter talaga siya. Kasi pag young pro ka, ito yung mga moment na talagang may pang-angas ka na kahit papano sa iyong pananamit. Alright? So, ngayon, yung pag-uusapan kasi natin eh. Ito yung pag-uusapan natin. Actually, kaya ko rin siya natanong, alam mo ba na yan ang big difference nating mga tao sa mga hayop? Yung issue ng morality. Ang tao, pag walang damit, nahihiya sila. Pero ang hayop, hindi naman siya nahihiya kung di mo siya damitan eh. Ngayon na nga lang din nauuso na dinadamitan natin yung mga pets natin. Pero kahit hindi mo sila damitan, they don't really care at all. And that's actually the reality and the issue ng difference ng pinagkaiba ng tao sa hayop. Yung issue or level ng morality. Ganon din pagdating sa ating pagiging Christian. Ang isang Christian na hubad, hindi yan gusto ng Panginoon. Kung alam mo, kaya ang Panginoon, nagbigay siya ng suot na dapat ay sinusuot natin. Lalo na suot or pananamit na babagay sa mga God's chosen people. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Kung hindi man siya pinili ng crush niya, pinili yan ni Lord. Amen? God's chosen people. Kasi sinabi yan in Colossians chapter 3 verse 12, sinabi doon, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves. Sabi niyang ganon. Bilang isang anak ng Diyos, pinili ng Panginoon, holy and dearly loved, merong advice ang Panginoon sa atin. Clothe yourselves daw. So if you want to look good in front of God and others, may clothing na binigay ang Panginoon sa atin. Ito ay hindi agaya ng mga brand na naisusuot mo, but this is something that's very important compare sa mga brand. I don't care kung ang suot mo branded or hindi, kung ang pabango mo mamahalin or hindi. I don't care kung ikaw may pinakamagandang smile or hindi masyadong maganda yung smile. But when you have this, maniwala ka, you're gonna look good every day. Colossians chapter 3 verses 12 to 14, ito po yung pag-uusapan natin. Sabi dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion,
kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Verse 14, and over all these virtues, put on love. Say it to me, love. Which binds them all together in perfect unity. Kaya ngayong gabing ito, as we end our series about glow up, sabi ko nga, di pa tapos si Lord. I-intentionalin kanya talaga ngayong gabing ito. Let's talk about outfit check. How to look good every day. You may have all the clothes, all the smiles, and all the enough amount of caffeine in yourself. But you have to take this, clothe this in yourself, sabi ng Panginoon. Lalo na pag malinaw sa'yo, you're not like other people here on earth. Iba ka na, hindi mo na maaalis, na nung tinanggap mo si Christ as Lord and Savior, you are what? God's chosen person or people. You're holy kasi kinloth ka niya ng holiness, and you don't need to sabihin natin na gumawa ng mga bagay para mahalin ka because you are dearly loved by God. Ngayon, kung malinaw sa'yo yun, teka lang, sinave na ako ng Panginoon. Teka lang, inayos na ako ng Panginoon. What should be my clothing every day? Ano yung kailangan na isusuot ko para ako ay maging mukhang okay? Yan. Ano yung mga kailangan sinusuot ko to look good? No, kanina, aside from mga physical na kailangan nating gawin, no? I mean like eating, taking care of yourself. May mga sumagot din ng prayer, yan, devotion. And that's actually part ng pagiging look good natin. Napansin mo ang isang tao na hindi nagde-devotion, pagising niya pa lang sa umaga and the whole day, parang irritable siya. Kasi hindi naman na nakausap si Lord. So dito pag-uusapan natin, 3 klase ng clothing na kung saan ay kailangan meron ka araw-araw. Can you say to the person near to you, sabi mo sa kanya, araw-araw. Okay? So we're gonna check. Ngayong araw na to, i-outfit check mo yung sarili mo. Hayaan mo din na si Lord magbigay ng parameter kung paano mo i-outfit check yung sarili mo. Verse 12, sabi dito, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Number 1, let's talk about the internal clothing. Okay? The internal clothing. Alam mo, kahit naman sa damit, di ba, may pang-internal tayo, tapos yung damit natin na nakikita na ng tao. Pero dito, may sinabi ang Panginoon sa atin, may sinasabi si Apostle Paul sa atin na isang klase klase ng clothing na kung saan meron dapat sa'yo inside. Meron dapat sa'yo internally. So una, sinabi niya dito, put on compassion. Alright? So pagdating sa internal clothing, importante daw na meron kang dala-dala, meron kang suot-suot na compassion. Or in other words, is tender mercies. Alam niyo po, yung Greek na ginamit dito para i-describe ano ba yung word na ito, is the Greek na kung saan ginamit din para i-locate, okay, para i-locate yung emotion ng tao. Most of the time, ang emotion natin ay, it comes from the heart. Tama ba? Kaya lang, nung panahon kasi na ito, may kinokorek din, may inaayos din si Apostle Paul sa mga taga-Colossians. Kasi dumating sila sa point na ang emotion nila ay nasa intestinal area na. Pag galit ka, kamusta kapag galit ka? Nakakausap ka pa ba ng maayos? Christian ka pa rin ba? Okay? So as we believers, we need to display tender feelings ng compassion. Ano ba ibig sabihin ng compassion? Compassion, simplihan natin, it is love in action. When was the last time you show your love with action to someone? Ito daw kasi ang unang dapat nating isinusuot. And this is not something na parang TV na tineturn and off mo, or kaya parang cellphone na tineturn and off mo. It's actually a constant attitude ng ating puso to be compassionate. Right? Alam mo, minsan nalulungkot ako. Kahagabi, something like nagbabrowse lang ako para makatulog. Alam mo yung may nakikitang
nakakawawa sa street. May nakikitang, ang tawag dito, nagbububugan. May nakikitang nagpapatayan. Ang unang gagawin nating mga tao, magvi-video. Bakit hindi ka tumawag ng police? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Bakit uunahin mong may content dapat? Nasaan na yung compassion, guys? Anong gagawin mo kung pag-uwi mo mamaya may nakita ka at humingi ng tulong at sinabi sa'yo na hold up po ako? Okay, syempre hindi ko naman sinasabi na maawa ka kagad kasi yung iba naman ginagamit yon para alam mo na mambudol or ano. Pero kung sinasabihan ka ng Panginoon, kung kinakausap ka ng Panginoon na tulungan mo isang tao, dapat you should not harden your heart. Kasi dapat dala-dala natin yung pagiging compassion natin. So I have assignment with you right now. Show your love to someone. Kahit kung hindi mo kaya sa lahat, to someone na lang. Na kung saan may action. Kung saan, hindi lang basta sinabi mo, I love you. Kundi may kasamang action, yung pagmamahal na yon. Pero another thing about clothing is, sabi niya, put on kindness. Ayan. You know, we have been saved, hindi dahil mabait tayo. Amen po ba? Malinaw ba sa atin doon? Sinave tayo ni God, hindi dahil mabait ka. Pero listen to this. Kung saved ka na, dapat you show kindness toward other people. Kasi nakaranas ka ng bait ng Diyos, ng kabaitan ng Panginoon. We need to show kindness to other people. Sinabi yan sa Ephesians chapter 4 verse 32, be ye kind to one another. So tayo ay inutusan ni Lord maging kind sa isa't isa. Listen to this. Madaling maipakita ang kabaitan sa taong mabait sa'yo. But listen very carefully. The best practice of kindness is to the people who are not kind to you. Di ko naman sinasabing pag pinapatay ka na, yakapin mo pa rin siya. No, hindi naman yun. Siyempre wisdom pa din. Pero ang pinaka-the best na kindness is yung ginawan ka na ng hindi maganda, gagawa mo pa rin siya ng maganda. Naalala ko, merong isang tao, hindi gumawa ng maganda sa amin dalawa ng mag-asawa. Sabi ko nga si Bishop Julius ata parang second to Jesus Christ, siguro yung kabaitan niya, no? Kasi ako parang, sige na, umalis ka na lang. Kung gusto mo umalis, okay na. Pero, you're not gonna, like, I'm not gonna be good to you na parang ganun yung heart ko eh. Alam mo yun? Si pastor, sabi niya, sige, kung aalis ka na, sige, you can go na. Tapos binigyan niya ng pamasahe. Binigyan niya pa ng cellphone kasi walang cellphone yung tao. This person did something wrong in us, sa amin dalawa. Alam mo yun, na-caught siya, nagnanakaw and all of that. Pero alam mo yun, sabi ko, bakit mo pa siya binigyan? Dahil na siya binigyan. Hayaan mo siya maglakad dyan sa labas. Samahin, no? Pero sabi niya, hindi, alam mo, tinan mo. Lalo tayong pagpapalain ni Lord kasi naging mabait tayo sa hindi mabait sa atin. And that's actually the best practice of kindness. Yung mabait ka dun sa hindi mabait sa'yo. Alam mo, sabi ng Book of Proverbs, para mo daw siyang, yung kumukulong coil, para mo daw nilagyan ng tubig pag ganan ka sa taong hindi mabait sa'yo, tapos biglang binagyan mo ng kabaitan, pambira, para daw nakakatunaw daw yan. You know, isa sa pinaka-best picture ng kindness sa Bible is yung ginawa ni King David sa isa sa mga natirang kamag-anak ni King Saul that time, si Mephibosheth. Si Mephibosheth ay anak ng kanyang kaibigan na si Jonathan. At sinabi naman talaga pinangako naman talaga ni David kay Jonathan na hindi ko kakalimutan yung mga anak mo. Kaya lang, listen to this. Itong si Mephibosheth ay, actually makita niyo, 2 Samuel chapter 9. Crippled siyang tao. So wala siyang kalaban-laban. Nung naging hari si David, wala naman talaga siyang kalaban-laban. But you know what? Hindi tinake advantage ni David yon. In this world, madaling mag-take advantage sa isang taong alam mo walang kalaban-laban sa'yo. Wala, yuyuko lang to sa akin. Wala, gagawin ito lahat ng ipagagawa ko. Takot to sa akin eh. Madali mag-take advantage sa ganun, lalo na may posisyon ka. Diba? Sino dito naranasan mong ma-power trip? Kasi may posisyon siya eh. Alam mo yan? Madali naman talaga. But you know what? David's desire was to show
kindness of God to this person. Na kahit yung ibang descendant ni Saul, which is dahil sa galit ng Panginoon, ay patay na or pinapatay na ng Panginoon. Si Mephibosheth hindi. Sabi ni David sa kanya, anytime na gusto mong kumain, kasama ko, hari na siya, you can do it. Pwede kang pumunta dito and sit dito sa table na kung saan. Alam nyo, isa yun sa pagpapakita ng great kindness. Kasi when you're a king, hindi lahat pwedeng umupo kasama mong kumain. Yung pipiliin mo lang, yung pinatawag mo lang. But David gave Mephibosheth an access to him every day. Na sinasabi niya, kung gusto mong sumama sa akin kumain, I'm okay. We're okay. Wala tayong problema. Kahit ikaw ay apo ni Saul, wala tayong problema. Sino ba si Saul? Sino ba yung lolo nito ni Mephibosheth? Iyon lang naman yung gustong pumatay sa kanya. For how many times? Tinry talaga ni Saul na papatay itong si David. Siguro kung ibang tao yon, yung lolo mo, di ba? Minsan ganun tayo. Yung lolo mo, gusto ko yung papatay, sa'yo ko gaganti. Minsan may ganun eh. Ang tao, dahil hindi niya magantihan yung dati, yung susunod na descendant, yun yung gagantihan. Kaya lang ibahin mo yung kindness na ipinakita ni David sa batang ito, sa crippled na ito. He can take advantage of this crippled. Pero hindi niya yung ginawa. That's why it's important na sinusuot natin itong tinatawag na kindness. Because maniwala kayo, anytime you can take advantage to someone, but because you're putting on that kindness, di mo yun gagawin. Hindi ka man lalamang, magpapakita ka ng kabutihan, magpapakita ka ng kabaitan. Hindi dahil doon ka naligtas. Pero ang mga ligtas, ang mga anak na ng Panginoon, sinalinan na rin niya. Alam mo, ininjekan ka ng Panginoon ng kabaitan. So, ipakita mo na din yan. Pakita mo yung kabaitan mo kahit hindi masyadong mabait sa'yo yung ka-office mate mo. Meron kang ganyan? Araw-araw na lang, no, wala ka pang ginagawa. Siya parang bisit na sa'yo. Sorry for the term, pero ganun talaga. Asar na asar sa'yo. Hindi pa nga kayo nagkakausap, pero parang gagawang ka na niyang hindi maganda. Sino dito nasiraan ka na nakwentuhan na ng mali, yung ibang tao, na dahil sa kanila, show kindness to them, maniwala ka. Kung gaano ka i-bless ng Panginoon. Another thing, pagdating sa internal clothing, sabi dyan, put on humility or kindness. Sabi niya po dito, as chosen, holy, and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility. Pag sinabi mong humility, ibig sabihin nito, humbleness of mind. Knowing the context, si Apostle Paul ay nagtuturo sa Colossians, sa Church of Colossians, na kung saan ay maraming pagano, pagan people. Okay? But Christian na yung mga kausap niya. Mga dating pagans na naging Christian. So, dun sa mundo na kung saan nandun si Apostle Paul, ang mga pagans, they don't really admire humility. Uso sa kanila, alam mo kung ano? Pride, dominion. Kaya dati, nauso na sa kanila yung, magpapatayo ako, halimbawa waiting shed. Magpapatayo ako na isang waiting shed, pero ipangalan mo sa akin, kailangan malaman ng mga tao na ako ang nag-donate niyan. Kaya dati pa, uso na yon. Okay? Kaya huwag natin masyadong awayin yung mga nagagawa niyan ngayon. Kasi dati pa talaga uso yon. Kasi nga, para sa kanila, yung makilala sila, okay, yung maging mataas sila, yun yung importante. Tapos bigla mong tuturuan. Yung mga dating ganun na binago ni Lord, no? Tumanggap kay Lord, tuturuan mo ng, guys, maging humble kayo. Hindi madali. Hindi madali. Alam yan ng isang taong may superiority complex. Alam mo yan? Mahirap magpaka-humble. Pero alam mo, it will be possible. When you are getting or you know that you're just copying the humility na ipinakita ng Panginoon sa atin. Best example, greatest example ng humility, walang iba kundi si Christ. Amen ba? Imagine, ang ganda na ng kalagayan niya sa langit. Okay? Hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. May ari ng lahat dito sa mundo. He came here on earth.
para, alam mo yun, mamuhay sa mundo na ating ginagalawan para makita niya, ma-feel niya talaga what's going on with people. Malaman niya, although alam naman niya, maipakita niya how to live a life. Okay, how to live a life na kung saan nandito ka sa imperfect world pero kaya mong pagtagumpayan. Yung hindi pagiging mayabang, kundi pagiging humble. Now, minsan kasi nagkakaroon tayo ng problema. Why? Because sometimes we think of humility as parang, hindi kasi ako magaling. Yun yung humility sa iba. Alam mo yun, you think poorly of yourself. Hindi, kasi ako hindi kasi ako matalino. Akala natin, yun yung pagiging humble natin. Hindi po. I'm not saying na, wag mo namang sabihin yon. Sabihin mo na, sige magaling nga ako matalino nga ako. No. Pero, alam niyo ba, na may sinabi ang Book of Romans, kung paano mo ba dapat tignan yung sarili mo. Dito ka kukuha ng humility. Kasi pag sinabi mong humility, ito ay proper estimate mo sa sarili mo. Sa kung saan ang tinitignan mo ay ang Diyos at kanyang kalooban sa iyo. Romans chapter 12 verse 3. Sabi yan, For by the grace given me, I say to every one of you, listen, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. So paano mo daw titignan yung sarili mo? Hindi na magaling ka sa lahat, pero tignan mo siya with proper judgment, with accordance to the faith that God has given you. Ibig sabihin ni Apostle Paul is ganito. Huwag mo naman masyado i-degrade yung sarili mo. Di kasi ako mahina kasi ako. Hindi ganon. Hindi ganon ang humility. Ang humility is sinasabi mong, anak ako ni Lord, pinili ako ng Panginoon, pinatawad ako ng Panginoon, but I'm not perfect. I still made mistakes. I still have a lot to learn. That's humility. Pag ikaw in-interview, hindi ko gugustuhin ako, for example, ako mag-i-interview, hindi ko gugustuhin yung, okay, so, what can you give to the company? What can you bring to the table? No? Tapos sasagot niya sa akin, ano po kasi, alam mo na, fresh graduate lang po ako, sa wala pa po akong alam. That's not the answer that I want to hear. Pwede kang fresh graduate, pwedeng wala ka pang experience, pero dapat kilala mo yung sarili mo, ano yung kaya mong ibigay. Sa ganong paraan, hindi ka nagmamayabang, hindi ka nagmamataas, pero hindi mo rin naman binababa yung sarili mo. As a fresh graduate, sige, marami ka pang dapat matutunan. Pero pwede din may matututunan yung mga nauna na sa'yo. Na marunong ka magtiis. Baka, maybe I could help with the techie part. Kasi alam niyo po kami mga Gen Z, masyado kaming nabuhay sa technology. Maybe I can, impart innovation in the near future. Mga ganun ang sagutan. Shout out yan sa mga fresh graduates. Nasa ganun, hindi ka masyadong mayabang, hindi ka naman din nagbababa sa sarili mo, but you're taking the humility that God has given you. Totoo naman Totoo naman na may galing ka. Tignan mo yung katabi mo. Kung di siya naniniwala na may galing yan, sabihin mo sa kanya may galing siya. Kasi may galing naman talaga tayo God has given us gifts. Amen po ba? Binigyan ka ni Lord ng gift. So yun yung galing mo. Na hindi magagawa or mabibigay or hindi magagawa siguro ng iba. But, hindi ibig sabihin na gifted ka sa bagay na yon, magaling ka na sa lahat. So ngayon, meron kang area for improvement. And this is something that we need to understand. Alam nyo, one time, I was doing my devotion. Nandito ako sa Book of Romans. Itong mismo exact na Romans chapter 12 verse 3. Ito mismo yung devotion ko. Sabi ko, ganito pala dapat tignan ng sarili. Mali pala yung sinasabi ko, hindi, di ba minsan pag nagpipreach ka, Pastora, ang galing niyo po. Minsan, dati talaga dumating ako sa point, ang sagot ko, hindi po. Ganun, paka-humble. Si God po yun. Tama naman But one time, alam mo, nung nabasa ko to, sabi ni Lord, bakit? Di ka ba nag-aaral? Di ka ba magaling? Di ba kita binigyan ng galing para sabihin mo, hindi ka magaling? Hindi rin pala natutuwa si Lord, no?
Pag ganun, mali pala yung sagot. Pwede nalang isagot mo, glory to God po, thank you sa grace ni Lord. Kasi ang totoo, kaya ka naman tinapi or kaya ka naman tinawag para mag-preach doon kasi na nakita ng mga tao, may galing ka. Kaya ka pinag-present kasi nakita ng boss mo, may galing ka. Kaya lang, huwag ka lang magmamayabang. Yun yung sinasabi dito. Lagi mong isusuot yung humility. Amen po ba? Kahit na mataas ng ating nararating, you always wear humility. You know, the person with humbleness of mind thinks of others first and not of himself. Pag humble ka, ang una mong iniisip, yung kapakanan mo na ng iba. Sa mundong puno ng maraming gustong magmalaki at magsarili. Alam mo yun? Magpakagaling sa sarili. Ang i-desire mo, maging mapagpakumbaba by thinking of others first. Another thing when it comes to internal clothing, sabi doon, put on gentleness. Ayan. Paano maging gentle? Pakita mo nga. Okay, paano? Pakita mo sa katabi mo. Hindi ko po kaya, Pastora. Listen to this. Una, let's deal this. Gentleness or meekness sa ibang translation. Meekness is not weakness. Amen po ba? Pag sinabi mong gentleness, hindi ito isang kahinaan. Actually, gentleness is power under control. That's gentleness. Power under control. Sa totoo lang, kaya mo bang sigawan yung boss mo? Pwede. Kaya mo. Lalo na pag ginalit ka niya. Pero ba't di mo gagawin? Because you have gentleness. You have the power, but you're controlling that. You're not letting it burst. Nakapanood ka na ng mga animation o kaya ng mga palabas na fiction na yung una, yung dinidiscover niya pa yung power niya, hindi niya kaya. So kalat-kalat, di ba? Kapag ang power mo, apoy, nasunog mo na lahat ng bagay kasi hindi mo alam paano siya i-handle. Diba? Kapag ang power mo ay, ang tawag dito ay something na, naalala ko dati, si Cyclops talaga no, sa X-Men, di ba, nung hindi niya pa alam paano i-handle yung sa mata niya, ito ibubukan niya, may namamatay. May nasisira, may mga building na nahahati, kasi nga laser yung sa mata niya. Pero nung natutunan niya na i-handle yung power, may gentleness na. Di ka magmamayabang. Hindi ka magsabi, basta sundin niyo ako kasi I have this power. But you're controlling that power. Alam niyo po, this word, ito pong word na gentleness, was actually used to describe a soothing wind. Alam mo yung isang hangin na nagbibigay lang siya ng refreshment sa'yo. Nakaranas ka na ba nun? Another word na ginagamit, pag ginagamit yung word na gentleness, is yung tinatawag na healing medicine. Ibig sabihin, instead na nakakasira, nakakatulong. Yung gentleness mo, instead na makakasira, nakakatulong. That's why you need to always wear gentleness. Sabi nga ni Bishop, sa panahon ng lahat, thermometer, ibig sabihin, pag mataas ang temperature, mataas ka din, mainit din ulo mo. Sa panahon na lahat, thermometer, maging thermostat ka. Ang thermostat, matatagpuan mo sa aircon. The more na mainit, the more siyang maglalabas ng malamig. That's gentleness. Hindi ka sasabay sa ano lang yung pinupush sa'yo ng mundo. Magalit ka na. Minsan triggering yung mga ganun eh. Kaya pag may mga kaibigan kang ganun, wag mong iti-trigger. Wala ka pala eh. Baka makapatay yan, hindi mo alam eh. Alam mo yun? Huwag mong tinitigan. Wala ka pala eh. Ba't di ka sumagot? Wala, mahina ka pala eh. Wag mo nang tinitrigger. Kinokontrol niya nga eh. Nagpapaka-gentle na nga. Wag mo nang i-trigger. Away tayo, suntukan. Wag mo nang i-trigger. So this is power under control. You know, the meek person does not have to fly off the handle because he has everything under control. Kasama pala to sa internal clothing, that you have everything under control. Hindi ibig sabihin ito, Diyos ka na. Pero ibig sabihin ito, nakikita mo mga bagay-bagay, na-handle mo siya ng maayos, hindi sabog-sabog, kasi nga, may gentleness. And last, when it comes to internal clothing, yung tinatawag na patience or long-suffering. Nagawa mo na ba yan sa katabi mo?
maging mapagpasensya. Long temper. Yan. Kasi marami ngayon, short temper. Kausap mo pa lang, maya-maya, nag-aaway na kayo. Bakit? Di ba nauso yan ngayon sa social media? Di ko gusto yung tono ng pananalita mo, di kinanta niya ngayon. Nilagyan niya ng tono yung pananalita niya. Alam mo yun? Minsan, tono pa lang na pananalita natin, pwede ka naman na talaga matrigger. But you have to wear patience. Sabi mo nga sa katabi mo, patience. Okay? It means what? It means long temper. Okay? Hindi ka impulsive at hindi ka lack ng self-control. So kapag ang isang tao, suot-suot niya ang temper or ang patience, he can put up without provoking yung mga retaliating or irritating situation sa kanya in a good way. Nahahandle niya to ng maayos. It is good to be able to get angry. Minsan talaga, magagalit ka. Pero yung galit mo ay hindi na lang galit na mapanira. Kundi meron na yung sign of holy character. Banal na galit na yan. Nagagalit ka kasi kasalanan yon. Yan. Nagagalit ka kasi mali yun. Doon ka lang magagalit. Okay? Alam nyo, dito kulang ang maraming young pro. Whether millennials or Gen Z. Sabi sa isang pag-aaral, babasahin ko na lang. Study shows that both millennials and Gen Z are often perceived as impatient. And there's evidence suggesting kung bakit daw impatient ang mga Gen Z at mga millennials. Ito daw impatience na to ay link sa kanilang upbringing when it comes to technology advanced. Kasi hindi na naranasan ng mga millennials and Gen Z, yun talagang kailangan mahirapan ka just to get something. Kasi nga, may technology na at advanced na yung technology. Kung nabuhay kayo sa Pentium 11, joke lang, Pentium 10 na, alam mo yun, na computer, ay hindi ganun yan. Kung nabuhay ka ng panahon ng beeper, hindi rin ganito kagaya sa cellphone mo. Alam mo yun? At kung nabuhay ka sa panahon ng analog, hindi ganito. Alright? Kasi hindi na yun naranasan ng mga Gen Z daw at ibang mga millennials. Ngayon, itong technology, advancement ng technology na kung saan growing up, hindi nyo naman kasalanan kasi yun naman talaga yung nangyari. But growing up, yun yung nasasaktisihan nyo, nagbigay daw siya sa mga Gen Z at millennial ng kailangan instant lagi ang gratification. Kaya maraming impatient. Pag sinabi ng boss mo, sige hintayin mo lang. Hintayin. Walang growth sa kumpanyang to. Aalis na ako. Ganun agad. Sabi lang maghintay eh. Malay mo, tinaano lang pala. Ang tawag ito, tinitest lang pala kung mapagpasensya ka. Kasi pag humawak ka ng mga tao, hindi ba pwede magagalitin ka? Ano, mumurahin mo na lang sila araw-araw? Hindi pwede yun. Hindi ka naman binayaran ng kumpanya para murahin sila eh, unless yun yung work mo. Pero hindi naman eh, di ba? There are really times, and I believe on this kasi si God, ganun din siya sa atin eh. Sino dito may dinadaanan ka ngayon ang word sa'yo ni Lord, trust my process. Di ba? Pag nag-pray ka kay Lord, pag bulat ba ng mata mo, amen, andyan ba agad? Di naman eh. May ibang mabilis. Pero may mga bagay na hindi agad-agad. At sa mga ganong moment, pinapakita lang sa'yo, suot mo ba ang pasensya? Ang pasensya masarap yan, kinakain yan eh. May biskwit na gano'n eh. Pero dapat hindi lang din yan kinakain. Dapat isinasabuhay yan. Lalo na, sino dito mga single young pro na mapagpasensya? Okay, yan, ganyan. Lord, sige, I'm gonna wait. Iba na din talaga ngayon sa social media. Lord, kung hindi mo pa alam kung sinong para sa akin, may ipapakilala ako sa'yo. Baka lang naman, mabetan mo, Lord. Hindi ganon, okay? Dapat hinihintay mo, Lord, your right timing. Nung nakaraan, meron akong pinapayuan dito eh. Sabi ko sa kanya, okay, dahil nag-aaral ka pa, hanggang crush lang muna. At please lang, sabi ko sa kanya, wag na wag ka munang aamin. Kasi yung crush mo, bata pa din, nag-aaral pa, 100% maniwala ka, sasabihin ko sa'yo, mababasted ka. Because you are not her priority. So, kailangan ng pasensya. Wear that patience.
Tinan mo yung katabi mo, mukha bang nagsuot ng pasensya ngayon? O kanina paubos na. Pastora, ang pera ko naubos na, pero ang pasensya ko, malapit na din. Okay. Pasensya. Sa mga, ang work dito is dealing with people, please wear that patience. Kasi pag wala ka niyan, mairita ka kagad. So that's internal clothing. Pero may sinabi pa dito si Apostle Paul, hindi pa siya tapos eh. Sabi niya sa verse 13, bear with each other and forgive whatever grievances, okay, you have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Yung kanina, ipapaasa mo yun sa tao eh, kaya internal. But pangalawa is the external clothing. Ito yung dapat ginagawa mo naman inside. Although, yung una, dapat meron ka nun. Pero ito, sabi niya, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave. So pagdating sa external clothing, put on forbearance. O yung tinatawag natin na pagbe-bear with one another. Sa ibang translation, listen to this. Sa NLT, ang ganda ng translation niya. Sa bear with one another. Alam mo, ang translation niya, make allowance for each other's faults. Ayan. Kaya mo ba yon? Maglagay ka ng allowance sa mali ng iba? Kaya mo bang isipin araw-araw na kaya siya nagkamali? Kasi hindi naman talaga siya perfect na tao. Although hindi yun ang magiging reason palagi, pero kailangan maintindihan mo. So this word literally means to hold up, to hold back. Birthday ng bishop, pero kaninang habang natutulog kami, pumasok ang dalawang bata at may umiiyak na isang maliit. At ang isang kuya ay nagsusumbong, Mami, ang sabi ko sa, alam mo yung nagising ka lang, alimpungatan ka lang, but the energy of your son, Mami, ang sabi ko sa kanya, huwag niya ididikit yung mukha niya doon sa ano. O yan, sugatan tuloy siya. Ganon, galit siya. Ang bishop na alimpungatan. Ano nangyari? Sabi ko, birthday pa naman. Ang bata umiiyak. Mami, tignan mo. May dugo. Sabi ko, ano ba kasing ginagawa nyo? Siyempre, malumanay na tayo. Kasi narinig ko na ang bishop nagising na no? Ano ba kasing ginagawa nyo? Bakit kasi, di ba dapat nag-aaral kayo? JC, di ba may klase ka pa? Ikaw, dapat naliligo ka na. Umiiyak lang ang isa. Ang isa naman maangas na nagsasalita. Kasi mami, ang sabi ko sa siya, sabi na ngayon ng tatay, ba't ganyan ka magsalita? Sabi ko, takot, Lord. Alam mo yung naalimpungatan ka, tapos nagpipray ka na lang agad sa dapat hindi mangyari. Ba't ganyan ka magsalita? Kahit may isa sa labas, ang ganyan. Tapos ang inintindi ko na lang yung bata. Sabi ko, yung umiiyak, sabi ko, kumuha ka ng ice doon, tapos ganito, ganyan. So, umiiyak pa din. Pumasok, umiiyak pa din. Trying na kaming makatulog ulit. Sabi ko, wag ka na umiyak. Kung gusto mo umiyak, pumunta ka sa labas kasi natutulog pa kami. Sabi niya, Mami, may class si Kuya doon eh. Sabi ko, wag ka na umiyak. Ba't ka pa ba umiiyak? Nalagyan na ng gamot, nalagyan na ng ganito. Umiyak pa din siya. Sabi na ngayon ng bishop, Chas, ka ba umiiyak? Ano problema mo? Tapos tumayo. Hay ka dito, ano problema mo? Kwenta talaga ako, no? Tapos may sabi niya, di ka magsasalita? Gusto mo paluin kita? Kasi Daddy, I'm sure. Di ba nilagyan ka na nga ng gamot? Sure. Iyak lang siya. Tapos maya, ano, di ka matitigay? Gusto mo paluin na kita? Talaga? Humihikpi. Hinayaan ko sila. Nakatulog na ulit ang lahat, payapa na. Nagising. Sabi ko, birthday mo, bakit mamamalo ka? Buti nga, napigilan ko eh. Di naman niya pinalo. Yun yung sinasabi dito, hold up. Bear with one another. Sa totoo lang, sa inis mo sa ibang tao, pwede mo namang masampal eh. But you have to hold up. Lahat ba kailangan manakit ka?
Although, discipline naman yung gagawin ng tatay. Kaya lang, meron kasi siyang allowance for each other's fault. Nasaktan yung bata malamang iiyak. Ikaw kaya, suntukin ko yung bibig mo, dumugo yan, di ka iiyak? O baka nga magsuntukan pa tayo, di ba? But you have to wear this. Sabi ko, Lord, buti na lang. May forbearance ang aking, ang aking asawa. Alam mo, isang bagay na natutunan ko, nung pumasok ako sa matinunang relationship, sabi din niya, in-advise din niya, sabi niya ganon, dapat meron kang room for mistake. Kasi tao lang din ako, hindi ko mapapromise na hindi na ako magkakamali. Pero hindi ko naman sasadyaing magkamali. Pero may mga pagkakataon, ako'y magkakamali kasi nga, hindi kaya perfect. So pag may gumawa sa'yo ng hindi mali, huwag mo naman agad sikmuraan ng ganon. Huwag mo naman agad sipain. Bear with one another. Eto pa, sinundan niya pa. Okay? Ng forgiveness. So una, pagdating sa forbearance, maglagay ka ng room for mistake. O, sabi mo sa katabi mo ngayon, maglagay ka. O, ngayon na, maglagay ka ng room for mistake. Lalo na sa mga mag-boyfriend dito, no? O kaya papasok ka sa relationship. Maling-mali pala yung, wag mo na ulitin yan ha. Pag inulit mo yan, tignan mo. Oh. Paano kung naulit? Gagawin mo. Paano kung nagkamali ulit? Kasi nga hindi siya perfect na tao. Ang gagawin mo? Wag na wag mong iti-trigger ang trauma ko ng bata. Magkakasubukan tayo. Paano kung na-trigger niya na hindi naman niya sinasadya? Anong gagawin mo? Ano ba yun? Reason mo na ba yun para saktan siya? Reason na ba yun ng isang Christian para manakit? Hindi, kapatid. Hold up. Di ko sinasabing hindi yun madali. Na-trigger nga Kaya lang, make allowance for each other's fault. Tao lang din naman yan Nagkakamali din. Huwag mong isipin na ang taong yan ay hindi magkakamali. Kahit na bishop pa, magkakamali. Kahit na pastor pa. Kaya magkarelasyon na kayo, no? Pareho kayong Christian. Huwag mo namang sabihin, Christian ka pa man din. Pero na lang kung hindi mala-Christian yung ginawa niya. Pero kung isang saktong talagang pagkakamali lang, huwag mo namang ganunin. Grabe ka naman, pati pagiging Christian niya naman, hinatak mo na sa kung saan. Mag-aaway talaga kayo nun. Pero ang sabi ni Apostle Paul, bear with one another. Tapos dinagdagan niya ng forgiveness. Sabi niya, and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. Bago ako pumunta dito, nagpamassage ako kasi alam niyo na, bumabata tayo, no? So may mga masakit-sakit, ganyan. So itong si ate girl ay nagchichika. Kasi chichika ko din naman sa kanya. Ay ma'am, pastor po pala kayo, tsaka yung asawa niyo. Tapos napunta sa usapan ng, sino pong unang nagsusorry? Ay sabi ko, siyempre po yung asawa ko. Yun talaga ang katotohanan. Hindi ko yan aalisin. Hindi siya nagsusorry kasi siya ang laging may mali. Pero marunong lang talaga siya kasing mag-forgive at mag-release ng forgiveness at kumuha ng forgiveness. Alam mo, isa yun sa nakita kong pinaka-effective pagdating sa relationship. Matuto kang magpatawad. Sabi mo sa katabi mo, patawarin mo na. Sige na, patawarin mo na yan. Pastora, hindi humihingi ng tawad. No. Kahit hindi humihingi ng tawad, patawarin mo na siya. Ipag-pray mo kay Lord, Lord, nagre-release ako ng forgiveness ngayon. Bakit? Kasi maniwala ka, ikaw ang magiging bitter, hindi siya. Pag hindi ka nagpapatawad, ikaw ang makukulong sa puso mo ng bitterness. Hindi yung taong yun. Yung taong yun ang laya-laya. Ikaw na hindi nagpapatawad, ikaw yung kulong. That's why, kung may nakagawa sa'yo ng mali, bear with one another, but at the same time, forgive. Sabi mo sa katabi mo, forgive. That is something that you have to put on. Give it to others. It is Christ-like. Listen to this. It is Christ-like to forgive. Amen ba? And forgiveness opens the heart of the fullness of love of God. Kaya ka magfo-forgive, hindi dahil humingi siya ng tawad lang. Kaya ka magfo-forgive because we are commanded to forgive. So pag nagfo-forgive ka, sumusunod ka kay Lord. Amen?
And last but not the least, sabi niya sa verse 14, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. This is what we call coverall clothing. Alam niyo yung coverall? Di ata napakita dyan, no? Pero alam niyo po yung mga sinusuot ng mga engineer. Ayan. Ang tawag dyan ay coverall or boiler's suit. Yan. According to Microsoft Encarta, yung coverall na ganyan, it's actually a protective garment. One piece talaga siya na outer garment na kung saan kino-cover niya yung what? Yung tao, pinoprotektahan niya yung tao. That's actually designed to protect the person. So pag sinabi mo yung word na coverall, it means parang loose-fitting, one-piece work garment na kung saan sinusuot. Ngayon, ang galing ni Apostle Paul, no? Sabi niya, these are the internal clothing. These are the external clothing. But overall, anong sabi niya? Put on love. Sabihin mo nga, put on love. Type nyo nga po dyan, put on love. Sabi niya, and over all these virtues, put on love. Ano daw yung mangyayari kapag naglagay ka ng pagmamahal sa lahat ng yon? Which binds them all together in perfect unity. You know, this is the most important of the Christian virtues. It acts like a girdle. Alam mo yung girdle? Binabind niya yung ikaw. Lahat ng virtues ibabind niya. Kasi tama naman. You cannot be gentle without love. You cannot be humble without love. No, mahihirapan kayo. Kaya sabi niya, put on love. So all of the spiritual qualities Paul has named are aspects of true Christian love. Kung saan makikita din natin 1 Corinthians, no? Love is the first of the fruit of the Spirit. And the other virtues follow. Ano yun? Joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Listen to this young professional as I end. When love rules in our lives, it unites all. Lahat nitong pinag-usapan natin. Kung ang pagmamahal na nanatili at nagro-rule sa atin, lahat yan. Kaya mo magpatawad, kaya mo maglagay ng room for mistake, alam mo yun? Kaya mo mag-forgive, kaya mo maging gentle, kaya mo mag-bear with one another, magkakaroon siya ng harmony sa'yo. And you know what? Pag may harmony and beauty na yan sa'yo, nag-glow up ka na. You know why? Kasi indication yan ng spiritual maturity. This harmony and maturity keep the life balanced and growing. Kaya napaka-importante nung sinabi ni Apostle Paul sa huli, put on love. Now, how to look good? Every day, wear that internal clothing, which are what? Ano yung sinabi doon? Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. But also wear external clothing, forbearance, forgiveness. And overall, yung coverall clothing. Ano daw yon? Pagmamahal. Alam mo kapatid, pag walang pagmamahal, mahihirapan ka. Hindi ka forgiving pag wala kang pagmamahal. Pag wala kang pagmamahal, you're not gonna see na hindi ka nagkakamali. Mahirapan kang makita yun. Kaya iisipin mo, hindi, lagi akong tama. Ikaw lagi kang mali. Kasi walang pagmamahal eh. Pag wala kang pagmamahal, hindi mo makikita na ang iba may galing din. Hindi mo makikita. Mamimiss mo yan lahat. So do this, wear this, look good, feel good. Sino sa inyo dito yung feeling mo, Lord? Recently, parang nahubaran ako. Parang meron dito, hindi ako nasuot. Ngayong gabing ito, isusuot natin yan ulit lahat. Alin dito yung, kanina sabi ko, outfit check tayo. Alin dito yung wala ka, kulang ka? Saan ka kulang? Forgiveness ba? Love ba? Forbearance ba? Gentleness ba? Patience? Self-control? Humility ba yung kulang mo? Recently ba parang nagmamayabang ka na? Recently ba parang hindi mo na nakikita na,
It's really about the grace of God. No, hindi. Galing ko to eh. Yun ba yung nakikita natin? As I end this, again, I want to read the passage. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Verse 13, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Pag nahihirapan ka mag-forgive, alalahanin mo daw, si Lord nga pinapatawad ako eh. Above all, clothe yourself with love, which bind us all together in perfect harmony. We may read it, but you can say, Lord, ang hirap naman. Lord, di ko naman kaya yan. Alam mo, hindi kaya yan ng isang taong walang Diyos sa kanyang buhay. Mahihirapan gawin ito ng isang taong hindi niya naranasan ang gentleness ng Diyos, ang forgiveness ni Lord. Mahihirapan na isang taong ipakita ito, isuot ito, at i-share to sa iba kung wala siyang naranasang love na galing sa Panginoon. Kaya nga, ang kausap dito ni Apostle Paul, church, Christians. Kasi kung meron mang may kayang gumawa nito, ikaw yun. Tayo yun. Since God chose you to be holy people He loves, you must clothe yourself with this. Alam mo kanina, habang binabasa ko to, nagkaroon ako ng realization. Si Lord pala may ine-expect sa atin. He's expecting a glow up to each and every one of us. But the glow up that He's expecting is not something that we can do only sa ating sariling kakayahan. The glow up that He's expecting ay yung dahil patuloy tayong nakadikit sa Kanya. Kasi sabi niya dito, since God chose you to be holy people He loves, pag pala dikit ka sa pagmamahal niya, magagawa mo to lahat eh. Di ko sinasabing wag ka matuto sa mga pagkakamali nila. Hayaan na lang ba natin, Pastora? Hindi ko sinasabing ganun. Pero hindi rin naman gusto ng Panginoon, di ka nagpapatawad. Di rin naman gusto ng Panginoon na matiinitin lagi ulo mo. Di rin naman gusto ng Lord na wala kang humility. In some point of your life din naman, nagkamali ka din. Again, it will be difficult kapag labas ka, hindi ka connected sa love ni Lord. But everyone who experienced the great love of God, sino dito na-experience po yung great love of God? Amen, di ba? Kaya mo pala to. So remind the person near to you, sabi mo sa kanya, kaya mo to. Kaya mong suotin to. Perfectly fit to sa lahat ng taong nakahanap at nakatagpo ng pagmamahal na galing sa Panginoon. I want everybody to stand right now in the grace of God. And as we stand, I want you to close your eyes, feel God's presence. Everyone po na nasa online ngayon, if you can find a place where you can be with the Lord right now, kayo lang dalawa ng Panginoon at walang mag-disturb sa'yo, go to that place. Because I believe in my heart that God wants you to glow. Yes, He wants you to glow. You know what? The best thing na gusto ng ginagawa ng Panginoon is yung nakikita niya yung glory niya sa buhay mo. Kaya nga yung subtitle nito, Let the Change Begin and the Glory of God Be Seen. Listen to this. Every time that you're wearing these clothes, every time that you give compassion, you show compassion, nakikita yung glory ni God sa'yo. Every time that you show kindness, nakikita yung glory ni God sa'yo. Every time that you show humility, gentleness, and patience, nakikita, nare-reveal yung glory ni God sa'yo. Every time that you make allowance for others' fault, nakikita ni God yun. Nakikita na yung glory ni God.
Lalo na kung nagfo-forgive ka. Kitang-kita ang glory ni God. Most especially when you put on love. The love that comes from Him. Anyone in this place, sinasabi mo, Lord, dami kong kulang sa clothing. I don't look good today. But I want to look good. Hindi ko gusto, Lord, look good ako sa labas. Pero sira na pala yung loob. God, I want to look good inside. And I want your glory to glow outside sa aking pong buhay. Before we pray for anything else, we're gonna ask the Lord, kailangan connected ka sa pagmamahal ng Panginoon. So you have to surrender your life to God. Accept the love that comes from the Lord. Accept the forgiveness that comes from the Lord. Baka kaya hindi mo nagagawa kasi hindi mo pa siya natatatanggap. So tanggapin mo muna. Tanggapin mo yung kapatawaran ng Diyos. Tanggapin mo yung perfect love ng Diyos. The Bible said, wala kang dapat gawin para mabawasan o madagdagan ang pagmamahal niya sa'yo. Mahal ka niya and that's it. Period. That's how God loves you. He loves you perfectly. So before we pray for anything else, I believe in my heart that God tonight will overhaul us. Alam mo yun? He will cover you with everything tonight. My prayer kanina is, Lord, let your glory fall upon this place. If you want to see the glory of God, importante connected tayo sa Kanya. Kung meron man sa atin dito, online man or on-site, you know you need Jesus. You need Him more than anything else. I want you to raise your hand at the count of 3. Mabilis lang. And then we're gonna pray. We will connect ourselves to Him, to His love, to His forgiveness, to everything that He can give to us. Kung malinaw sa'yo, Lord, ikaw yung kailangan ko para magawa ko ang mga bagay na to. Just raise your hand right now. 1, 2, and 3. Habang nakataas ang kamay na yan, sabihin mo, Lord Jesus. Lord Jesus. I come before you now. I come before you now. I know I'm a sinner. I know I'm a sinner. But I believe. But I believe that you are my Lord. That you are my Lord. And you are my Savior. And you are my Savior. Today, I accept you in my life. I accept you in my life. Forgive me. Forgive me. Cleanse me. Cleanse me. Love me. Love me. In Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kung first time mo yung pinanalangin, or maybe meron dito, you rededicated your life to God. Lord, I don't want you to be disconnected sa akin. Kung yun yung panalangin mo, I believe that the love of God, His power, ay nagko-connect ulit sa'yo. His forgiveness is active right now. He's cleansing someone. Di ka pinapatawad ni Lord kasi para gumawa ka ulit ng mali. Pinapatawad ka niya para maging malaya ka sa mali. And tonight, we're gonna pray. Ano dun sa mga nabanggit natin sa ating text ngayon, yung kulang ka, wala ka, you're not wearing that, or hirap ka. Hirap kang suotin yung bagay na yon. I don't know. Ikaw at ang Panginoon nakakaalam. Hindi ka patient. Recently, parang minamadali mo si Lord. Parang gusto mong baguhin yung calendar niya, timing niya. Kasi you have your own. Baka meron dito, you're not forgiving. It's hard for you to forgive. Sabi doon, remember that also, si Lord, pina-forgive tayo. That's why it will be possible for you to forgive. Who among you here, you're not gentle? Minsan kung ano-ano lumalabas sa bibig mo. Yung mga words na yan, nakakasakit na ibang tao, nakakasakit na mga tao sa paligid mo na sinasabi mong mahal mo. Tapos minsan nang i-reason out mo na lang, kaya ako yung nasabi kasi galit ako eh. But I want to tell you, there's gentleness. Pwede kang maging gentle, pwede kang magalit, pero wag kang nagkakasala. Who among you here,
you don't know how to be kind, or you're having a hard time maging mabait. Kanina habang nagpipreach ako, merong sinasabi si Lord na tao na, "Nak, ito yung pagpraktisan mo ng kabaitan." Tapos nagre-retaliate yung spirit mo, "Lord, ayoko, hindi siya mabait sa akin." But God is telling you right now, be kind. How among you here, you've never shown compassion to anyone. Nauuna pa yung content bago yung tulong. How among you here, you're having a hard time na magpaka-humble. Gusto mo naman, kaya lang napapangunahan ka ng pride. It's about time to ask God, "Lord, change me. I want your glory to be seen. I want your glory to show God, to be shown, God, in my life." Every time that you are asking God to change you, and you are applying that change, the glory of God, yun ang nakikita ng tao sa'yo. So tonight, we will let that glory of God be seen in our lives. Amen. Ikaw muna at ang Panginoon sa oras na ito. Whatever that is na kailangan mo, ipabago pa sa Panginoon, ipadagdag pa sa Panginoon, ask the Lord for it. Hingi ka ng tulong kay Lord. Paano matutunan gawin ito? Paano magkaroon ito? Because I believe in my heart that those people who are loved by God, chosen by God, are commanded, expected to glow. And He wants you to glow. He wants you na makita mo sa sarili mo na naidadala mo nga yung glory ng Panginoon sa buhay mo. Father God, in the name of Jesus, I pray right now. I pray for your presence to be upon this place. At lahat ng kulang, God, Lord, di na kami magmamalaki. Lord, hindi na namin sasabihin, hindi, okay lang ako sa lahat ng yan. Lord, kita mo kung anong kailangan namin. God, alam mo yung kulang sa amin. And Lord, we're asking God for your power to change us, transform us right now. Kasi Lord, kung meron man kaming nanaisin, yun ay makita yung glory mo sa buhay po namin. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, let the transformative power of yours be upon this place. Show your people how to love, how to forgive. Teach your people, God, to be patient, to be gentle. Lord, turuan mo siya magpatawad. Panginoon, tulungan mo siya magkaroon ng forgiving na heart. God, tulungan mo siya, Panginoon, maging kind, maging humble enough, Panginoon, to be compassionate, God, like how you show your compassion to people, God. Lord, lahat ng kulang, lahat ng mali, ayusin mo po, Panginoon, sa amin ngayon. May this night be an overall na glow up sa iyong mga anak. Dahil, Lord, tuwing lalabas kami, tuwing makikita kami ng tao, Lord, we want to see and we want to know na dinadala namin, Lord, ang glory mo. Gusto namin, Panginoon, ang nakikita nila glory mo sa buhay namin. Kaya kung merong mali ngayon, Lord, magpapabago na agad kami. Hindi kami magmamalaki, God. Let that transformative power of yours be upon this place. Thank you, Jesus. Pour out your love. Pour out your love, God. Thank you, Lord. Let that kindness rule. Let the spirit rule right now. Patience rule right now. Activate it, God, sa aming pong buhay. Let gentleness be activated right now. Let forgiveness be activated right
special kami. Chosen kami, God. Anak mo kami, Lord. Hindi man maganda ang sitwasyon or maganda, Lord, magiging anak mo pa rin kami. Mahirap man ang sitwasyon, Lord, pero Lord, magiging anak mo pa rin kami. We're gonna show this world how to be a child of God in the corporate world, in our friends, in our family. We're gonna show them how to be a real child of God. To the people who are kind to us and to the people who are not. To the people who are forgiving and to the people who are not. To the people who are loving and to the people who are not. Because Lord, your glory, God, matters to us. Sa aming pagsasalita, sa aming pag-uugali. Take over, God. Take control, Lord. Jesus. As God is changing you right now, because I can feel His power upon this place. I want you to sing this song to God. Make it your personal prayer to God. Karanas mo, Panginoon. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluluwa. Starting today, ang magmamatter sa amin, Lord, ay yung glory mo sa aming pong buhay. The reason why we want to glow up, we want to have a positive transformation, hindi na lang dahil, Lord, sa ibang tao. Bonus na lang kung makikita nila. Bonus na lang, Lord, kung ma-appreciate nila. Pero ang pinaka-importante sa amin, Lord, makita yung glory mo sa buhay namin. Yun po yung mahalaga, Panginoon, sa amin. God, thank you for dealing all these things to us. Sometimes, Lord, di na namin to napag-uusapan. Sometimes, Lord, ang mahalaga na lang ay yung pang-external. But God, you taught us something different today. Something that we're gonna wear every day. And we will be confident enough, Lord, that we are looking good every day because of your word. Salamat po, Panginoon. Thank you for changing us.
Thank you for that glory, God, that you have and that you're sharing to us, Panginoon. Dalangin ko nga, Panginoon, na sa araw-araw ng aming buhay, kapurihan mo, Panginoon, ang aming pong naisin, oh God. Lord, we praise you, we honor you, we glorify you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Come on, a big clap offering to Jesus right now. Come on.